Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Kahapon nga ay gumawa ng history ang James family matapos na piliin ng Los Angeles Lakers si Bronny James, ang panganay na anak ni LeBron, bilang kanilang number 55 pick sa 2024 NBA Draft. Sila nga ang unang father and son duo sa history ng NBA na magkakaroon ng tsansa na maglaro ng sabay sa isang NBA game, at magkakampi pa nga sila mga kaibigan. Sinasabi ng iba na dahil lang naman kay LeBron kaya nakapasok si Bronny sa liga. Obvious nga daw ito dahil kung hindi nga daw draft ng Lakers si Bronny ay magiging undrafted ito. Well, that is opinion based, kaya naman magkakaiba talaga dyan ng mga fans. Sa LeBron nga ay papasok sa free agency ngayon, subalit magkakaroon lamang sila ng panibagong contract ng Lakers. Ayon sa mga report ay handa na ang Lakers na mag-offer ng 3 years $162 million contract extension para sa soon-to-be 40-year-old LeBron James. Kapag natuloy na ang pagpirma ng kontrata ng 4-time champion, ay makakatanggap siya ng $50 million next season, $54 million sa sunod at $58 million sa last year ng kanyang contract, kung saan siya ay may edad ng 41 years old. Napakataas nga ng sahod na yan mga kaibigan para sa pinakamatandang player sa NBA ngayon. Mukhang very well calculated nga ang kontrata na ito ni LeBron kung sakali ay magsisimula ang year 1 ng kanyang kontrata next season, year 2 sa 2025-2026 NBA season, at sa 2026-2027 NBA season ang final year ng kanyang kontrata. Ang same NBA season kung saan pwede na magpa-draft ang isa pang anak ni LeBron na lalaki na si Bryce James, at mukhang pareho nga ang plano ni LeBron o ng James family dito. Kung sakali nga ay ito na ang magiging final season na LeBron sa NBA, at what a way to end it kung kasama niya na maglaro sa isang team ang kanyang dalawang anak na lalaki. Of course, magiging controversial ito tulad lang ng pag-draft ngayon kay Bronny James na napapalibutan ng negatibo na reaksyon ng mga fans. Ganun pa man ay doubt na may pakialam nga dito sa LeBron. Personal nga ito na pangarap niya at gagawin niya ang lahat upang matupad ito. At sa mga nagtataka kung bakit mapapayagan lamang ng Lakers sa LeBron na diktahan sila, dahil business nga ito mga kaibigan. Imagine the ticket sales sa final season na LeBron. Ang mga ticket nga noon sa farewell tour ni Kobe ay mas mahal pa sa ibang NBA Finals game. At kung may pagkakataon ng Lakers na magawa ulit ito kay LeBron, at ang kailangan lamang nilang gawin ay ang gumamit ng 2 second round pick, napakadali nga ng deal na ito gawin on a business standpoint, at nakita nga natin kung paano ito nagawa ni Rich Paul na agent na LeBron at ng kanyang mga anak. Ayon sa mga report ay tinatawagan ito ang mga team at sinasabi na kapag draft nila si Bronny ay pupunta ito sa Australia. Kaya naman wala talagang nagbalak na kunin si Bronny ng ibang team. At kaya din nga itong gawin ni Rich Paul kay Bryce James kung sakali man na may mag-interest sa kanya na ibang team. Sa ngayon nga ay ito ang inaasahan na plano ni LeBron sa Lakers moving forward. Hindi natin tiyak kung maglalaro pa din ba si LeBron ng high level sa mga oras na yan, ngunit gusto niya lang nga na makasama sa NBA court ang kanyang mga anak. Isang achievement na hindi na nakapagtataka kung hindi na ito maulit muli. Ano ba masasabi nyo sa inaasahan na plano ni LeBron James moving forward?